Ayan, so magandang tanghali mga ka-farmer. Ayan, mga idol, mga master, magandang tanghali po sa inyo. Ngayon po is alas 11:30, no? Kakatapos ko lang maglinis ng bahay ng kambing at naglagay ng tubig. So makikita nyo yung mga kambing natin, and nandito na, no? Galing sa kanilang grazing, no? So andyan yun si Mami P, no? Tapos dito yung ibang mga member ng goat gang, no? Ayan. So every tanghali umuwi po yung mga alaga natin para magpahinga, no? Tapos maya maya lalabas ulit kakain, no? So sa video na to pag-uusapan natin, no, yung mga tips bago mag-umpisa, no, mag-alaga ng kambing. So kung plano nyo mag-alaga ng kambing, panoorin nyo po yung video na to. At ito po ay mga tips ko, personal tips na natutunan ko, no, sa pag-aalaga ng kambing. Alright, so ang number 1, make sure po natin na sufficient po yung food source ng mga alaga natin, no. So tulad dito sa akin, medyo malapad yung area at yung alaga ko is 5 piraso lang, no. So hindi siya masyadong kadaming damo kasi medyo tag-init ngayon, pero sufficient na po yun sa aking mga alaga. And kailangan mapagbigay din tayo ng legumes tulad nung madre de cacao, madre de agua, mulberry, ipil-ipil, dahon ng aratilis tulad nito, kasi yun yung mga matataas sa crude protein, no? So kailangan ng mga alaga natin. So yun yung number 1 na dapat isaalang-alang bago tayo mag-umpisa mag-alaga ng kambing. Kailangan sufficient yung food. Number 2 is ito, pabahay, shelter. So kailangan ng mga alaga nating kambing ang masisilungan, and kailangan po is elevated yung flooring ng pabahay nila sa mismong lupa. Ang reason po nun is yung mga dumi kasi ng alaga nating kambing, mayroon po silang ammonia, and yung ammonia po na yun is nakakasama po sa alaga natin, no? So kailangan elevated yung flooring para hindi nila maamoy yung ammonia. Alright, so yun yung number 2, shelter. Ang number 3 po is yung vitamins and deworming. So napaka-importante po ng vitamins and deworming sa mga alaga natin, no? So sa vitamins naman, pwede tayong magbigay ng B-complex, ADE, no? So marami po yan. Pwede natin ibigay sa mga alaga natin para mapabilis po yung pag-develop o pagganda ng mga katawan nila, no? And yung deworming naman po is napaka-importante po nun. Kasi yung mga alaga natin, pag-gala-gala lang, tulad po nun sa dulo, pag-gala-gala, no, nakain ng damo, so malaki po talaga ang chance na magka-bulate, no, or parasite yung mga alaga natin. So kailangan natin puksain yung mga parasite na yon para at least yung mga nutrients and vitamins, no, hindi mapunta sa kanila, ay mapunta talaga sa alaga natin. So napaka-importante po nung deworming. Kung pwede po, once a month po tayo mag-deworm. Alright, so yun po yung number 3. Number 4 naman po is ang drive po natin, no, or passion natin sa pag-aalaga ng kambing. Kasi po ang pag-aalaga ng kambing nagre-requires din po ng dedication ng kanyang master o yung kanyang may-ari, no? Kasi hindi po every time
mainit ang panahon, nakakalabas yung mga alaga natin. So pagdating po ng tag-ulan, no, hindi po natin mailalabas yung mga alaga nating kambing kasi mahina po sa ulan at sa lamig yung mga alaga natin. Madali po silang magkasakit, no. Kaya kailangan po nating magkumpay or kailangan nating kumuha ng pagkain para ibigay sa kanila. So dependent po yung mga alaga nating kambing sa atin during rainy season. So yun, kailangan po na talaga yung drive natin na mag-alaga is nandun, and dedication natin. And number 5 is wag mag suga ng kambing na masyadong maaga. Kung po pwede po is 10 o'clock, no, or yung talagang tuyo na po yung mga damo bago po natin isuga or pakawalan yung mga alaga natin. Sa ganung paraan po may iwasan po ang pagka acquire nila or ma-lessen yung tendency na magkaroon sila ng parasite. So yun po yung number 5. Yung number 6 naman po, dapat alam po natin, no, yung purpose and reason bakit po tayo nag-aalaga ng kambing. Tulad po sa akin, ang purpose ko po is magbenta ng kambing for slaughter. So yun po, nag-umpisa po ako dito sa native, and yung breeder ko lang po is yung pure breed na Anglo-Nubian, para at least yung maproproduce po nila is medyo malaki and mabilis lumaki. So dagdag ko pa, kung bibili lang din po tayo ng aalaga ang kambing, is maigi po yung buntis na, no. Di tulad ng isang to, dumalaga, kakawalay lang nung nabili ko, matagal ko pa po siya magagamit. So matagal pa po, hindi po mabilis ang pagpaparami natin. Unlike po doon sa isa, yan, pagbili po natin is buntis na, and after 3 days nanganak na po siya. So meron na po tayong dagdag, no. So kumbaga is yung return of investment natin is mabilis. And ito po is buntis na rin, no. So sa pagre-research ko po, sa panonood ko ng mga video sa YouTube, talagang recommended po nila na magsimula po tayo sa native, gawa nga nung medyo malakas po yung resistensya ng native sa mga sakit-sakit, no. Kumbaga is na-adapt na talaga nila yung klima dito sa Pilipinas. So malakas po resistensya nila laban sa mga sakit. So mas madali na alagaan compare po sa mga imported or sa mga hybrid. Pero para sa akin po, mas maganda po mag-umpisa po tayo sa mga upgraded or yung na-mix na po, no? Tulad ng mga F1 series na yan, kasi mabilis po lumaki yung mga anak nila, and sa 4 months time pwede mo na pong ibenta yung mga anak nila. Unlike po dito sa mga native po natin na pure, ayan, talagang maghihintay pa po tayo ng at least 7 months, no, bago po natin ma-consider na pwede nating ipakatay para medyo marami na po yung karne na makukuha. Alright, so ulitin ko lang po yung number 1 na dapat natin i-consider bago tayo mag-alaga ng kambing is kailangan natin i-consider yung food source. Number 2 is yung housing or shelter nila. Number 3 is yung vitamins and deworming. Number 4, yung drive po natin or yung passion po talaga natin na mag-alaga. Number 5 po is yung purpose ng pag-aalaga natin, ha? So yun lamang po. Number 6 po pala yung
pagpili ng mga aalagaan natin, no? So yun lamang po yung mga maibibigay ko sa inyo na tips bago kung sa mga baguhan na mag-alaga ng kambing tulad ko. Ito po nalaman ko lang sa kaka-research sa YouTube, no? Alright, so once again, this is your boy Kolokoy 2. At kung bago ka pa lang sa channel natin, baka pwede naman po paki-like, share, and subscribe, no? Pakipindot na rin ng notification bell para ma-updated po kayo every time na may i-upload po tayong video. And kung may mga comments or suggestion po kayo, ay comment po sa baba para po sabay-sabay po tayong matuto, no? Alright, so once again, this is your boy Kolokoy 2, ang nagsasabing happy farming and be safe always. Peace out.